Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos. At ang ating pag-aaralan po ngayon ay pinamagatan pong Walking in the Light. At ang verse po natin ay mula po sa Hebrews chapter 12 verses 18 to 14. Ang sabi po, "You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom, and storm, to a trumpet blast, or to such a voice speaking words that those who heard it begged that no further words be spoken to them, because they could not bear what was commanded. Even if an animal touches the mountain, it must be stoned to death." The sight was so terrifying that Moses said, "I am trembling with fear." But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Amen. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, sabi ng author, "Darkness descended on our forest village when the moon disappeared. Lightning slashed the skies, followed by a rainstorm and crackling thunder. Awake and afraid as a child, I imagined all kinds of grisly monsters about to pounce on me. By daybreak, however, the sounds vanished, the sun rose, and the calm returned as birds jubilated in the sunshine. The contrast between the frightening darkness of the night and the joy of the daylight was remarkably sharp. The author of Hebrews recalls the time when the Israelites had an experience at Mount Sinai so dark and stormy they hid in fear. Mabasa po natin yun sa Exodus 20 verses 18 to 19. Sabi po, "When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw mountain in smoke, they trembled in fear. They stayed at distance and said to Moses, 'Speak to us yourself, and we will listen. But we do not have God speak to us, or but do not have God speak to us, or we will die.'" For them, God's presence, even in his loving gift of the law, felt dark and terrifying. This was because, as sinful people, the Israelites couldn't live up to God's standards. Their sin caused them to walk in darkness and fear. Yun nga po yung nabasa natin sa Hebrews 12:18 to 21. But God is light. In Him there is no darkness at all. So sabi po yan sa 1 John 1:5. Sabi po doon, "This is the message we have heard from Him and proclaimed to you, that God is light, and in Him is no darkness at all." In Hebrews 12, Mount Sinai represents God's holiness and our old life of disobedience, while the beauty of Mount Zion represents God's grace and believers' new life in Jesus Christ, the mediator of the new covenant, according to yung nabasa po natin sa Hebrews 12 verses 22 to 24. "Whoever follows Jesus will never walk in the darkness but will have the light of life." Yun po naman ay nasa John 8:12. Sabi po, when Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." So through him, we can let go of the darkness of our old life and celebrate the joy of walking in the light and beauty in his kingdom. So if you are a believer in Jesus, how has your life changed since he came into it? And what are some ways you'd like to grow in your faith? Amen. So, walking in the light. So, yung dito pong ginawang halimbawa ng author natin is yung contrast ng ng gabi na sobrang dilim po kasi nakatira daw siya sa village. So pag walang buwan, sobrang dilim, tapos pag may thunder or lightning, so talaga namang nakakatakot. Nakaka-relate ako kasi lumaki din ako sa sa bundok. So ganun din sa amin dati, lalo nang wala pang kuryente po.
Talagang nakakatakot siya pag ganun. Pero by daylight, maririnig mo yung joyful na yung paggising ng mga tao, yung pagtilaok ng manok, paghuni ng mga ibon. So napapalitan from fear to to joy pagka dumating na yung liwanag. So hinalimbawa niya dun sa nakasulat sa Hebrews chapter 12 verses 18 to 24. Nung panahon po na nagrereklamo yung mga tao, yung mga Israelites na nais nilang marinig ang boses ng Diyos, bakit si Moses lang daw yung kinakausap. So nung narinig naman nila, sobrang natakot sila. Hindi nila kayang pakinggan. So ang sabi po doon sa Exodus 20:18, uh, they saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke. And they trembled in fear. So sinabi nila kay Moses, ikaw na lang magsalita sa amin, makikinig na kami sa iyo. Kasi pag ang Diyos ang magsalita sa amin, mamamatay kami. So, parang yung image doon sa Mount Sinai ay nakakatakot at yung mga tao, takot silang lumapit. So, po dito, it's because of their sin. Kasi nga po, hindi nila masunod yung inuutos ng Diyos. Kaya natatakot silang lumapit sa Diyos. Salamat na lang na sa panahon natin, dumating na ang Panginoong Jesus. Ang sabi nga po niya doon sa John 8:12, I am the light of the world. So, nung dumating na yung Panginoon, siya yung nagbigay ng ilaw dito sa mundo. So, hindi na po tayo matatakot na lumapit sa ating Diyos. Hindi na ganun na katulad sa Mount Sinai na parang gloomy and stormy with thunders and lightning na sobrang nakakatakot. Ngayon na parang ngayon katulad na siya ng Mount Zion. So maganda, maliwanag, dahil andito na ang ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa John 8:12, whoever follows Him will never walk in the darkness, but will have the light of life. So yung susunod po, kung sino po ang susunod sa ating Panginoong Yesus, hindi na po niya mararanasan yung maglakad sa kadiliman, Uh, ang buhay niya ay mapupuno ng liwanag, He will have the light of life. So, kung tayo po bilang mga Kristiyano, nakakilala na tayo sa Panginoong Hesukristo, magpatuloy po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon, sa paglakad ng naayon sa kanyang kalooban. At hindi na po tayo matatakot na lumapit sa ating Diyos kasi kasama natin yung ilaw, kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. So yung ilaw niya yung magliliwanag sa atin, kung tayo bilang tao hindi tayo makaabot sa kalwalhatian or hindi tayo makaabot dun sa nire-require ng Diyos sa atin. So sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na siyang ilaw, nakaabot tayo, siya yung namuhay dun sa buhay na dapat tayo ang mamumuhay. So ngayon, pag tayo ay lalapit sa Diyos, yung kanyang ilaw na po ang makikita ng ating Ama, at matatakpan na po yung kadiliman na nasa atin. So, yun po yung kagandahan ng tayo ay nasa ating Panginoong Jesus. Hindi na tayo matatakot na, hindi katulad ng mga Israelita na takot na takot silang lumapit sa Diyos noon. Kasi alam nila na hindi nila masusunod yung mga pinapagawa sa kanila ng Diyos. So sa atin din, kung wala ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, matatakot tayong lumapit sa Diyos kasi alam natin na mamamatay tayo, hindi natin maaabot yung kanyang mga pinapagawa sa atin. Sa Ten Commandments nga, baka wala tayo na perfect kahit isa na talagang religiously ay nagawa natin na hindi talaga natin na kumbaga religiously ay talaga nasunod natin na hindi natin nagawa. So maaring lahat ng yun, Ten Commandments ay nagawa natin once in our life. So yun po yung kagandahan ng buhay na kasama ang Panginoong Hesus kasi hindi tayo mag-aalangan, hindi tayo matatakot na lumapit sa ating Ama dahil hindi na kadiliman yung makikita sa atin kundi liwanag ng ating Panginoong Hesus. At
Yun pag nagpatuloy tayo sa paglakad ng na pagsunod sa Panginoong Hesus, andun yung joy ng liwanag, 'di ba? Pag sa darkness ay nakakatakot, andun yung fear, pero pag sa liwanag andun yung joy, yung kaginhawaan, yung kagaanan ng buhay ba. Though marami tayong pagdadaanan ng mga problema, pero magaan pa rin, masaya pa rin. So, yun po yung kagandahan pag tayo ay nasa Panginoong Hesus. So, kung hindi pa po tayo sumusuko sa ating Panginoong Hesus, hindi pa po natin ibinibigay sa Kanya yung ating buhay, wag na po nating palampasin, pagka narinig po natin itong message na ito, ah, kung nais din po natin na lumakad sa liwanag kasama ng ating Diyos, ay ng ating Panginoong Hesus, at mawala na yung ating takot sa paglapit sa ating Diyos, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating kasalanan na nagawa. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, At lumakad tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, Sumunod tayo sa lakad na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun lamang po. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa pagbibigay sa amin sa Panginoong Hesukristo. Salamat po na siya ay naparito, siya ang namuhay para sa buhay na dapat kami ang gagawa. At salamat sa liwanag na inihatid niya sa aming buhay. Salamat sa liwanag niya na siyang gumabay sa amin palapit sa inyo. At salamat sa kanyang sakripisyo dahil doon, hindi na kami matatakot na lumapit sa inyo. Maraming salamat, Ama, at nawa ang mga makakarinig ng message na ito, Panginoon, sila man po ay makakilala din po sa inyo, isuko din po ang kanilang buhay sa inyo, at kung sila man po ay mga mananampalataya na, nawa ay magpatuloy sila sa paglakad sa liwanag kasama ang Panginoong Hesus, upang patuloy din po nilang maranasan yung joy, Panginoon, ng paglalakad sa liwanag kasama ang aming Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at sa araw-araw naming buhay, simula sa araw na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na manatili sa liwanag at patuloy na sumunod sa lakad ng aming Panginoong Hesus sa lahat ng oras. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na wag nang talikuran, Panginoon, yung aming pananampalataya at bumalik pa sa kadiliman, Panginoon. Kundi laging facing ahead, Panginoon, at looking forward na makarating kami sa Mount Zion, Panginoon, at makasama kayo, Panginoon, someday sa kalangitan. Maraming salamat, O Lord. Pinagkakatiwala din namin sa inyo ang araw na ito. Basbasan niyo po at pagpalain, Panginoon. At naway, i-bless niyo po ang lahat ng hawakan ng aming kamay. Gawin niyo rin po kaming pagpapala sa lahat ng makakasalamuha, makakasama namin, Panginoon, saan man kami naroon. Maraming salamat, Lord, at patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, yun lamang po. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pakikinig. God bless you all.